Attorney Mac, tuloy ba eleksyon? Barangay election? Dapat ituloy yan. Kasi pag hindi natuloy, mawawalan tayo ng karapatang pumili ng sarili nating mga leaders sa ating mga barangay. Kaya dapat tuloy ang eleksyon. Galing kay Attorney Mac. Okay? Okay. Attorney Mac, tuloy ba eleksyon? Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga babayan. Patuloy po natin pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan elections. At siguro naman mga idol at mga bayan, dahil sa pagpirma ng ating Pangulo, siguro ay mas marami yung nalungkot kaysa sa natuwa. Siguro yung mga natuwa lamang mga idol mabayan, yung ilan na mga barangay officials na gusto na mapuspon itong original na nakatakda na barangay at sangguniang kabataan elections sa December 1, 2025. So, marami po yung nalungkot kaysa sa natuwa. Bakit natin nasabihin mga idol mabayan? Ibig sabihin lamang po, mas marami pa rin po yung mga tao na ang gusto po ay matuloy yung barangay at sangguniang kabataan ngayong December 2025. So, kahit po pinirmahan na ng ating Pangulo, yung nasabing panukalang batas ay hindi pa rin po 100%. Uulitin ko po mga idol na mabayan, hindi pa rin po 100% na talagang mapupuspon o maipagpapaliban ang nakatakda ng December 2025 election. Bakit po natin nasabi yun mga idol at mga bayan? Sapagkat unang-una naandyan si Atty. Macalintal. Questionin niya yung nasabing legalidad ng panukalang batas at kapag yung Supreme Court naman po ay nag-issue ng PRO, ay ibig sabihin lamang po tuloy po yung eleksyon at yung ipapatupad ng COMELEC ay yung original na nakatakda na December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan elections. So base po doon sa sinabi ni Chairman George Garcia, yung chairman ng COMELEC, ay yung mode po ng COMELEC ay tuloy yung eleksyon. Yun po yung eksaktong pagkakasabi niya nung siya po ay in-interview ng mga media. So, mas mabuti pa, panuorin natin itong video ito mga idol at mga babayan. Dito po. Hintayin po natin ngayong araw na to dahil mukhang ngayong araw na to meron po development patungkol dyan sa panukalang batas sa PSKE. And kami naman po, ang inyong Commission on Elections, hindi po namin inihinto pa rin. Hanggang ngayon po, tuloy pa rin yung aming pong paghahanda. At ngayon, magsisimula na kami ng pag-hearing, pagtanggap ng mga opposition sa mga nag-apply na more or less 2.8 million na mga applicants for registration. At later on, magkakaroon na kami ng cleansing ng lahat ng listahan natin ng mga botante. So, again, as far as the Comelec is concerned, nandun pa rin kami sa mode na tuloy ang PSK. Pag napirmahan na, sir, ano yung immediate na i-stop pa natin? Tuloy pa rin. Hindi po kami hihinto. Dahil una, ang lahat po ng mga ganyang klaseng batas ay magkakaroon ng publication. At kinakailangan, hintayin mo muna ma-publish. Hanggat hindi siya napapublish, hindi siya nagiging batas. Mali mo na lang kung nakalagay doon, immediately shall become a law. Pero kalimitan, may publication as a requirement ng civil code. Ngayon po, kahit po nagkaroon ng publication, hindi pa rin kami hihinto. Bakit? Kasi ang usapan namin, nung aming PMO, hihintayin namin yung Supreme Court case. Pag kami nag-file sa Korte Suprema, titignan namin ano ang disposisyon ng Korte Suprema doon sa na-i-file na petisyon. Mag-TRO ba o comment lang? Kasi kung may comment lang, yun, pwede na kami huminto sa lahat ng aming ginagawa. So, ibig sabihin may chance pa rin na matuloy kahit mapirma? Sapagkat without preempting the action of the Supreme Court, pwede po kasi magkaroon ng restraining order upang ipahintuin ang pagpapatupad ng isang bagong batas. Pag po nagkaganon, kung ano yung dating batas na pinapalitan itong bagong batas, ay siyang ipapatupad ng Commission on Elections. So yan mga idol at mga bayan, napakalinaw po ng kasagutan ni Chairman George Garcia na yung mode po ng COMELEC ay tuloy po yung eleksyon.
At talagang alam ng COMELEC o ni Chairman George Garcia na talagang meron pong haharang. Kaya masasabi natin na hindi pa rin po 100% na mapupuspon talaga yung December 2025 election, sapagkat naandyan po si Atty. Makalintal. Kukwestiyonin po niya yung nasabing legalidad ng nasabing batas, mga idol at mga bayan. At kung titingnan po natin yung legalidad, base po doon sa pinirmahan ng ating Pangulo na panukalang batas, ay makikita natin na talagang merong postponement. Kasi pinagpapaliban po nila ng batas na yon yung nakatakda na original. Yung original na nakatakda na barangay at sangguniang kabataan election. Pinupuspon nila, mga idol at mga bayan, na sabi nga po ng Supreme Court, bawal ipagpaliban yung halalan sapagkat yan po ay labag sa konstitusyon. So, kung titingnan natin yung legalidad, meron talagang nilalabag yung nasabing batas na yon. Yun pa po yung isang nakikitang dahilan ni Chairman George Garcia. Kaya sila po ay hindi po tumitigil, mga idol at mga bayan, sa kanilang ginagawang paghanda. Isa pa kapag question ni Atty. Makalintal yung legalidad at mag-issue ng PRO yung Supreme Court, ibig sabihin lamang po yung original pa rin po na nakatakda na December 1, 2025 elections, yun pa rin po yung susundin o ipapatupad ng COMELEC, mga idol mga bayan, base na rin po sa sinabi ni Chairman George Garcia. Kaya mga idol mga bayan, hindi pa rin po 100% talaga na maipagpapaliban itong nakatakda, sapagkat pwede pa po rin harangin, pwede pa pong questionin doon po sa Korte Suprema yung legalidad ng nasabing batas. So, ibig sabihin lamang po, mga idol mga bayan, magiging malinaw lamang po yung lahat kapag nagdesisyon na yung Supreme Court o Korte Suprema. Yun po yung aabangan natin, mga idol at mga bayan, yung pag-question ni Atty. Makalintal at pagsagot ng Supreme Court, mga idol at mga bayan. So, yan muna yung ating update, mga idol at mga bayan, at abangan po natin yung pagsugod ni Atty. Makalintal doon po sa Supreme Court. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat.